Okay, next naman, dito tayo sa transactions history uli. At dito tayo sa sales history. So dito sa sales history, makikita natin lahat ng mga sales transactions, no? So i-click natin sales history. So sabi dito, would you like to see your sales for today? Yes. Ayan, ito naman yung sales for today. Kung makikita nyo yung date dito sa may date, bandang date is ito, ngayong araw na to is July 2, 2024. So puro July 2, 2024 makikita nyo. Yung time lang ang nagbabago. Yan. So lahat ng transaction nyo today from dito, start nya is from July 2, 12 midnight hanggang July 2. Ngayon, anong oras ngayon? 9. Sakto. Dito sa habang nagre-record ako. Current time ito is 9 PM. So ito yung mga transactions. So makikita nyo na rin dito yung sales na total na rin. Ayan, merong kita dito sa Baguio Terminal. Nasa Baguio Terminal tayo. Ang kita niya is 33,459.44 from July 2, 12 midnight hanggang July 2, 9 PM. So yan yung kita, no? Nung branch nyo yan. Okay, and kita, I mean, oh. So yung kita sa, yung sales, oh, sales. Yan yung sales. So gusto nyo naman tignan sa kabilang branch. For example, marami kayong branch. Gusto nyo naman makita yung sales sa branch nyo sa Abra. Click nyo lang yan, palitan nyo yung terminal, tapos i-click nyo yung search dito. Ayan, so ito naman yung transactions ng sales from Abra branch or terminal. So merong sales, total sales ngayong araw na ito na 4,584.85. So gusto nyo na ring makita sa dito naman sa Palina branch or terminal. Tignan nyo, may isa pa kayong fuel station doon. Palitan nyo lang yan, search nyo lang din. At yan naman ang sales sa branch nyo na yun, sa Palina. Yan. So merong total sales na 5,011.22. So 5,114.22 naman ang sales doon. So anong purpose naman itong sales history? Ngayon, dito sa sales history, makikita nyo yung mamomonitor nyo yung mga sales ng bawat branch nyo kung marami kayong branch. So kung isa lang naman ang fuel station nyo, for example Baguio lang, no? Yan, makikita nyo yung daily sales nyo. Yung ima-match nyo na lang doon sa actual cash on hand na hawak nyo, at saka yung nakasulat dito kung magma-match sila, kung hindi kayo na short or na over. So ito, may idea na kayo kung ano yung total sales. Ngayon naman, pwede nyo actually na palit-palitan yung oras dito. Kasi ito, nakakwan siya eh. Nakasulat dito 12 midnight ng yung start ito ng date, no? Ng araw. Ito, July 2, 12 midnight hanggang sa yung current date ngayon. Yan. I mean time, which is alas 9 ngayon dito. Pwede nyo palitan yan. For example, ang gusto nyo lang makita is starting from yung, for example, yung staff o yung cashier nyo is may mga shift sila, like tatlong shift or dalawang shift. Yung first shift siguro mag-start siya ng 6 AM. So pwede mo palitan ito 06 AM. Yan, tapos matatapos siya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Mga alas 3 matatapos yung shift niya. So palitan nyo tong 21 kasi nasa 24-hour format ito eh. So, ano ba ang alas 3? 15. Ayan. For example, ang shift ng cashier nyo yun is from 6 to 3 PM. 6 AM to 3 PM. So, gusto niyang makita yung, so, syempre, cut off niya na yun. Bibilangin niya na kung magkano yung napagbentahan niya during his or her duty. So, yan lang. Palitan niyo lang yung time dyan. And then, i-search lang. Okay, so walang lumabas dito kasi yung transaction na nilagay ko is walang transaction nung oras na to kasi demo ito eh. Yan, so basta ganun pwede nyo palitan yung time. So ibalik ko na lang dito. So itong from 6 AM to 3 PM walang transaction sales na nagpakita kasi ngayon ko lang na-record yung mga transactions. Nag-start lang ako ngayong gabi. So wala talagang history ng sales kanina.
So ibabalik ko lang dito sa 12 midnight uli. Tapos yung current time ngayon, anong oras na ba ngayon? Is 9:05 na. So 9:05. So 21:05. Yan, search lang natin uli. Lalabas yung info. Yan. Ngayon dito pwede nyo palitan yung kwan. Hindi lang time ang pwedeng palitan dito. Actually halos lahat eh. Dito sa start pwede nyo palitan yung year at saka end year din. So ito for example gusto natin makita yung sales natin for the month of June. So lagay natin dyan 6 no. June. June 2 hanggang July 2. Okay. So yan. So itong 6 June yan. And then July naman. So 1 month na sales. Gusto natin makita kung ilan ba kinita natin sa 1 month. So i-click natin yung search. Ayan. So from June 2 to July 2, kumita tayo nagkaroon tayo ng sales ng 3,687,300.71 pesos. Okay. Sa Baguio branch. Tignan naman natin ang sales last month sa ating Abra branch. Kung ilan ang kinita niyan. So ito naman 4,000 something lang. Yeah, kasi yan yung mga transaction kasi is mga demo lang yang nilagay ko diyan. Ayan. So, tingnan na naman natin sa isa pang branch natin, sa Palina branch. Kung ilan naman ang income nito from June to July. Search natin. Ito naman ay merong 78,321.06. So, anong importance nitong sales report? So, kung marami kayong branch, makikita nyo kung ano yung malakas ang income na branch nyo. Yan, makikita nyo dyan. Dito, kahit sa isang station lang kayo, mamamonitor nyo yung mga branches nyo. Okay. At, isa pa is yung time. Pwede nyo i-search yung, i-adjust yung time dito. Para sa mga daily sales, makikita yung sales nyo daily. At saka yung mga cashier nyo na by shift, no? For example, yung kanina nga example ko 6 to 3 PM is makukompute na kaagad kung magkano yung sales niya during yung shift ng duty niya. Okay? So ganon. Yung for example, yung next naman na shift is from 3 PM to 11 siguro, or basta after 8 hours pwede nyo ilagay yon, and then makikita niya rin. So, i-explore nyo na lang kung paano gamitin. So, ganun lang gamitin tong sales history. So, napakadali lang. So, close natin yan. Click nyo yung sales history kung gusto nyo makita yung inyong sales. And then, yan. Automatic na yan. Sa isang araw. Yan. Okay? 9/7. Ayan yung sa Baguio branch. So, salamat.